don't see it, you're working. Even when I can feel it, you're working. You never stop working. Never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Come on, sing it out. You never stop. You never stop working.
Praise God, purihin po ang Panginoon. Good morning, good noon, good afternoon, good evening. Nasaan man po kayong panig ng mundo ngayon, gusto ko po kayong batiin ng isang mapagpalang araw ng linggo. Happy Amazing Sunday, and I hope that you are all doing well. This is Pastor Paul Balgos of Amazing of Crossover Campus na lagi pong nagpapaalala sa atin ano man po ang ating mga pinagdadaanan, gaano man katindi, gaano man kahirap, gaano ka-challenging, umuulan man, umaaraw, bumabagyo, nag-i-snow, o ano man po ang ating mga pinagdadaanan. Gusto ko pong sabihin sa inyo, biblically speaking, mas marami pa rin po tayong mga bagay na dapat ipagpasalamat sa ating pong Panginoon. At bago po tayo mag-start, kung saan man po kayong panig ng mundo, nakakapanood ngayon, nakaka-attend, pwede po bang i-type nyo sa comment section, where are you attending right now? Yung iba siguro watching from Manila, watching from Cavite, shout out, watching from Japan, from Pakistan, may mga nanonood man sa atin ngayon sa Singapore, Abu Dhabi, Qatar, Dubai. I-type nyo. Meron po nanonood sa atin from Ireland, New Jersey, New York. Shout out po sa mga taga-Qatar, Kingdom of Saudi Arabia, Dubai. I-type nyo po sa comment section. Hindi ko man mabanggit yan. At least makikita po ng ating online team kung saan na po talaga nakakaabot yung ating pong pagbabahagi po ng mabuting balita. And right now, tayo po ay nasa third installment na po ng ating May series entitled Seasons of the Soul. Can you type that in the chat, Season of the Soul? Napakaganda po ng ating pinag-uusapan because we've been talking about for the past few weeks that God is really at work in every season of our lives. Ano man ang pinagdadaanan natin sa buhay, ano ka mga blessed, yung iba naman siguro single ka, yung iba naman may asawa, iba may problema, may pinagdadaanan sa kalusugan. Napakarami pong dahilan na dapat po natin ipagpasalamat sapagkat sa mga season pong yan, God is really at work. Now, meron po akong tanong sa umaga pong ito, sa hapon, depende anong oras po kayo nakakapanood. Have you experienced a season na pakiramdam mo, ubos ka na? Pwede po bang i-type niyo sa comment section, ubos? Letter U, B, O, S. Ubos. Parang ubos na kandila o perhaps hindi pa ubos. Nauubos na kandila. Yan, pwede natin gamitin yung terminology na yan. Ubos na yung iyong pasensya, ubos na yung lakas mo sa lahat ng mga pagsubok na pinagdadaanan mo, ubos na yung patience mo sa asawa mo, sa anak mong prodigal son, o sa empleyado mo, or sa teacher mo, o sa mga ka-groupmates mo, o ubos na yung pasensya mo sa pag-aantay, sa ang dami mong mga trabahong in-applyan pero walang tumatawag sa'yo, or perhaps ubos na yung patience mo sa nililigawan mo, ubos na yung patience mo sa pag-aantay ng mga bagay na kung saan ipinapanalangin mo sa Panginoon. Iba sa atin, ubos na financially, pag tinignan mo yung GCash mo, yung wallet mo, yung bank account mo, para siyang kandilang natutunaw. And perhaps yung iba sa atin, ubos na po yung atin pong pag-asa. Nawawala na po tayo ng pag-asa. Mga kapatid, meron pong moment sa buhay natin where everything feels low. Hindi po slow. Low. I-type niyo po sa comment section, L-O-W. Low. Yung iba sa atin, di ba, nasubukan niyo na yan, nalulungkot kayo pag low na yung gauge ng gasoline. Why? Sa taas ba naman ng gasolina ngayon? Yung iba sa atin, low na yung tinatawag nating battery. Yung iba sa atin, nalulungkot kapag ka low bat na yung ating mga battery. Iba sa atin, kapag ka low na yung ating gauge ng gasoline, nalulungkot tayo. Alam nyo, may mga panahon sa buhay natin na low ang battery, low ang gasoline gauge, and ganoon din po pagdating sa ating emotion. Some of us are feeling low emotionally. Yung iba sa atin, low spiritually. Yung iba sa atin, low financially. Yung iba sa atin, low mentally. At ang pinakamahirap o mas mahirap pa dito, yung minsan, alam mong low ka pero may ginagawa ka, pero kahit anong effort mo, parang walang pagbabago. Nothing has changed. Gumagawa ka naman ng the best mo emotionally, pero parang wala pa rin. Walang usad. Spiritually, financially, at yan po ang pag-uusapan natin sa umaga, tanghali, gabi. Depende anong oras po kayo nakakapanood. Pag-uusapan po natin sa Old Testament. Napakaganda po nito. Ewan ko kung familiar kayo doon sa kwento ng isang balo, isang widow sa 2 Kings chapter 4. Ganyan po ang pakiramdam ng babaeng ito. Ito pong babaeng ito, namatayan po siya ng asawa at yung kanya pong asawa ay kasama po sa grupo nila Eliseo, nila Elisha, sa group of prophets. Yung kanya pong husband namatay na at tumataas po yung kanilang
yung alam mo yun, meron po silang utang at yung kanilang utang hindi niya kayang bayaran. Kaya naman po yung kanyang mga anak o yung kanyang dalawang anak ay kukunin para gawing slaves. Now, she was running on empty. Wala na po talaga. Walang pambayad, wala na pong pag-asa, nalulungkot pa sila. Kaya lang, napakaganda po nito. Ito pong storyang ito, pinapaalala po sa atin na ang ating pong Panginoon ay nag-e-emphasize po sa paggawa ng pag-turn ng low places. Catch this, low places into overwhelming places. Kaya naman po sa umagang ito, tanghali, gabi, depende anong oras po kayo nakakapanood. Samahan niyo po ako sa ating topic entitled From Low to Overflow. Can you type that in the chat? Kung nakikinig po kayo kay Pastor, i-type nyo nga po sa comment section para I can see in the comments kung sino po dito ay nakakasunod sa atin. From low to overflow. I'm giving you about 5 to 10 seconds to type that. From low to overflow. Makikita po natin yung story na yan sa 2 Kings chapter 4 verses 1 through 7. Bigyan ko lamang po kayo ng konting context, no? Ito pong 2 Kings chapter 4 verses 1 through 7 ay kwento po ng isang byuda. Isa pong babaeng namatayan ng asawa at baon po sa utang. At hanggang dumating po sa point na kukunin na po yung kanyang mga anak bilang slaves, alipin, bilang pambayad po ng utang. Kaya ito pong babaeng ito, hindi po pinangalanan ng Bible, lumapit po siya sa man of God na nagngangalang Elisha o sa Tagalog po Eliseo para humingi po siya ng tulong at tinanong siya ni Elijah, ano ang natitira sa bahay nila o sa bahay ninyo? Because walang pambayad, perhaps itong mga ito ay hindi na ganun ka-uplift ang kanilang soul sapagkat mabigat ang kanilang pinagdadaanan, empty, low. Ang sagot ng babae, meron pa kaya lang ito na lang, konting langis. Meron na lang jar at saka oil. Noong unang panahon, importante ang jar. Ang jar, yan po lalagyanan ng tubig, lalagyanan po ng mantika, ng oil. Yan pong jar, lalagyanan po yan ng kanilang mga kagamitan, ng mga importanteng pagkain. At yung oil, noong unang panahon, napakahalaga po sapagkat yan po ay gamit po pangkain, pang-ilaw din po nila yan, oil. Kaya po nagkakaroon ng liwanag. Kaya lang, empty na yung kanilang konti na lang, yun na lang daw, wala na talaga. And maybe today, listen to this very careful, and maybe today, some of us, sa mga nakikinig po sa atin sa online na pananambahan natin, are carrying empty jars. Meron po tayong mga emptiness ngayon, yung wala na talaga, maliban na lamang sa eto. Some of us are empty hearts. Empty na yung puso natin. Some of us are empty strength. Wala na, ito na yung last na buga ko, yung iba sa atin, empty dreams. But the good news is this, God still fills empty vessels. At sa umaga pong ito, sa hapon, sa gabi, depende ng oras po kayo nakakapanood, tatanungin po natin ang tanong na ito at sasagutin po natin sa scripture, sa pag-uusapan natin, paano ginagabayan ng Diyos? Paano tayo ginagabayan ng Diyos mula sa season ng emptiness papunta sa season ng overflow? I don't know about you and I don't know who is this for, but someone needs to hear this. May mga nakikinig po sa atin ngayon na empty na. Wala na, low-bat na. Pwedeng empty, dalawang bagay Pwedeng wala na talaga o pwedeng battery low na. Pwedeng mababa na ang hope, mababa na ang love, mababa na ang strength. But I want to encourage you tonight, this afternoon, na paano ba tayo ginagabayan ng Diyos mula sa season ng emptiness papunta sa season ng overflow. Kagaya ng babaeng ito, meron pong tatlong powerful na movements na makikita po natin sa mga sandaling ito. Simulan po natin sa verse 1. Now, there cried a certain woman of the wives of the sons of the prophets unto Elisha, saying, Thy servant, my husband is dead, patay na, and thou knowest. At alam nyo, sabi niya, that thy servant did fear the Lord. Alam niyo naman po yung asawa kong yan, may takot po sa Diyos, servant po ng Diyos yan. And the creditor is come to take unto him my two sons to be bondmen. Pambayad utang, para maging servants na lang. Now, pakinggan niyo po ito. Empty ang situation ng babae, low na talaga sila. Paano tayo ginagabayan ng Diyos mula sa season ng emptiness papunta sa season ng overflow? Ano yung 3 powerful truths, 3 movements sa mga panahon na empty tayo? Number 1,
openness. Pwede po bang i-type niyo sa comment section? Openness. We need to be honest in our emptiness. Sabi ng verse 1, a certain woman cried unto Elisha. Yung salita pong cried dyan, yung English word, sabi po sa Hebrew word, saak. Na ang ibig sabihin ay to cry out desperately for help. Yung umiiyak, nasubukan nyo na ba yun? Yung desperado na kayo, yung tipong gagawin nyo ang lahat para lang matugunan yung inyong pangangailangan. Mga kapatid, hindi po itong simpleng reklamo, hindi po ito parang basta lang makapagsalita. Ito ay iyak ng taong wala ng ibang matakbuhan. Wala na pong ibang matakbuhan kundi ang Diyos. Ginamit lamang po niya itong man of God na si Elisha. Minsan, mga kapatid, I realize sa buhay po natin, bago po tayo punuin ng Diyos, kailangan muna nating dumaan sa emptiness. Ito pong widow, ito pong story ng widow, lumapit po siya kay Elisha dahil ubos na siya. Patay na ang asawa niya, baon sa utang at kukunin yung dalawa niyang anak. Yun yung sinabi ko. Kaya sabi po sa verse 2, tingnan niyo, sabi sa verse 2, what can I do to help you? Anong magagawa ko para matulungan kita? Sabi ni Elisha. Sa Tagalog ni Eliseo. Tell me, what do you have in the house? Nothing. Ang sabi ng babae, nothing at all. Wala na. Except a flask of oil, she replied. Noong unang panahon, may iba't ibang sizes po ang mga jar, but most probably, according to scholars, ito pong babaeng ito, ang flask of oil na hawak niya, mga ganito na lamang kalaki. Enough lang para sa kanyang tahanan. Enough lang sa kanilang pang-household na mga needs. Nung tinanong siya ni Elisha kung anong meron, sabi niya, nothing except a little oil. Now, interestingly, kung ano yung sinabi niyang nothing, yung walang-wala na, yung pa yung kinakailangan at yun pa yung gagamitin ni Lord through the man of God para magmilagro. Ano po pwede nating matutunan dito? Kung minsan yung inaakala natin na wala na empty, eto na lang natitira, yung doon pa pala magsisimula ang milagro. Why? Why am I saying this? Kasi po tayong mga Christian, minsan nakafocus po tayo sa kung ano yung kulang sa atin. At minsan, hindi po natin napapansin na meron palang inilagay ang ating Panginoon, meron palang gagamitin ng Panginoon para isupply yung pangangailangan natin. Minsan, yung hinahanap natin, yung kakulangan natin, hindi natin nakikita, meron pa pala tayong ganito. Yung iba, sana, bakit hindi ako marunong umawit? Magaling ka naman palang tumula. Yung iba, sana, kasing galing niya rin ako sa mayaw. Pero ang galing mo palang gumawa ng computer. Iba sa atin, sana, kasing galing niya akong mag-preach. Pero ang galing naman pala mag-manage ng business. Iba naman sa atin, sana, ano ba yan? Dalawa lang yung shoes ko, yung iba ang daming shoes. Magpasalamat ka, hinahanap mo, wala kang sapatos, yung iba wala kang paa. You see, every time that we are going through tough times in our lives, I want you to catch this. God often starts His miracles sa place ng honesty. Pwede bang i-type niyo sa comment section, honesty? Maging open tayo, maging totoo tayo, maging honest tayo. Si Moses, rod lang ang hawak niya. Si David, sling lang ang dala niya. Even yung batang lalaki na ginamit ni Jesus Christ para mapakain yung libu-libong mga tao, mga lalaki at babae, tinapay lang, 5 tinapay at 2 isda. Pero anuman yung mga hawak natin, if we are honest, if we are open to the Lord, kapag ka sinorender po natin ito sa Diyos, yung mga konting yan, dumadami. Listen to this. Sometimes, kinakailangan po muna natin makaranas ng brokenness. And I want you to catch this. Brokenness is often the doorway to blessing. Yung mga basag na moment, yung mga low moments ng ating buhay, yung mga emptiness na dinadanas natin, yun yung pintuan ng Diyos, na ginagamit ng Diyos para makaranas po tayo ng pagpapala. Why? Kasi hindi mapupuno ng Diyos ang isang pusong nagpapanggap na full. Ibig sabihin, puno na. Nasubukan nyo na ba magpa-full tank pero full tank na kayo? Sinabi nyo, pa-full tank nga po. Siyempre, sasabihin ng gasoline boy, sir, punong-puno na to. Hindi, punuin mo pa rin. Aapaw siya. Madedetect siya ng machine. And some of us, ganun po tayo. Kahit hindi naman tayo full, kahit hindi na tayo okay, nagpapanggap pa rin tayo na okay. Stop pretending na okay ka lang kung hindi naman talaga. Hindi ko po alam kung sino yung kinakailangan makapakinig nito, pero one thing is for sure. Sa dinami-dami ng nakikinig sa akin ngayon dito sa online, merong kinakailangan makapakinig nito.
Anong pwede kong sabihin ngayon sa umagang ito, tanghali, gabi, depende anong oras ka nakakapanood. Dalhin mo sa Diyos ang pinagdadaanan mo. Pagod ka na? Yes, Lord. Dalhin mo sa Diyos. Natatakot ka? Yes, Lord. Dalhin mo sa Panginoon. Meron ka mga silent battles na walang ibang nakakakita. Umiiyak ka na ikaw lang mag-isa. Yes, Lord. Dalhin mo sa Panginoon. May mga unanswered prayers ka. Dalhin mo sa Panginoon. Why? Because your honesty is not weakness. Akala kasi natin pag umamin tayo, kahinaan na yon. Listen to this very carefully. Honesty is not weakness. Honesty is ang pagiging tapat, sign niya ng pagiging malakas. And it is the beginning of healing. Kung gusto mong umayos ka, kung gusto mong ma-restore ka, kung gusto mong maging okay ka ulit, from low to overflow, you need to be honest. Paano tayo ginagabayan ng Diyos? Ano yung mga pwede natin matutunan dito sa mga moment na low tayo at empty tayo? Una, openness. Pangalawa, sabi po ng verse 3, sinabi ni Eliseo, puntahan mo ang lahat ng kapitbahay mo. Di wala daw. Ito na lang, yung oil. Sabi niya, puntahan mo lahat ng kapitbahay mo at manghiram ka ng maraming sisidlan, meaning jar. Sabi ng verse 4, pumasok kayo ng mga anak mo sa bahay ninyo, pagka nanghiram ka, pasok na kayo sa bahay nyo, isara nyo yung pinto, ibuhos nyo ang langis sa lahat ng sisidlan, yung natitira sa kanila, itabi mo ang bawat sisidlan na mapupuno mo. Sabi ng verse 5, kaya ginawa ng babae ang inutos si Eliseo sa kanya at isinaran nila ang pinto sa bahay. Pagkatapos, dinala sa kanya ng mga anak niya ang mga sisidlan at nilagyan niya ito ng langis. Imagine niyo, konti lang yung langis pero ang daming nalagyan. Ano po yung point number 1? Ano yung mga pwede nating matutunan dito? Una, we need to be open. Be honest in your emptiness. Pangalawa, be obedient. Obedience. Believe beyond your senses. Pagkatapos ng openness, pagkatapos ng pagiging honest, sumunod yung obedience. Mga kapatid, pakinggan niyo po ito maigi. Kapag lalapit ka sa Diyos, hindi pwedeng open ka tapos hindi ka handang sumunod. Kasi ang susunod na hakbang sa pag-o-open mo, sa pagiging honest mo kay Lord, sabayan mo na, sundan mo na ng obedience. Kaya sinabi sa kanya ni Elisha, manghiram ka ng maraming sisidlan. Imagine yung instruction, manghihiram ng empty jars. Pupunta mo lahat ng kapitbahay mo, tapos anong gagawin mo? Ba't hinihiram mo yan? Pumasok ka sa bahay, tapos konti, tapos bubuhusan ko yung dami niyan. Honestly, sometimes para sa atin, o perhaps sa ibang nakapakinig nito, parang it sounds illogical. Paano mapupuno ng maliit na jar yung maraming sisidlan? Ano pwede nating matutunan dito? Mga kapatid, bago po magbigay ang Diyos ng overflow, inihahanda na muna niya, o inihahanda muna niya ang capacity natin para tanggapin ito. Yung babaeng ito, yung balo, kailangan niyang sumunod bago niya makita ang resulta. To obey is to see the product ng milagro. Kailangan niya munang mag-obey bago makita ang result. Yung iba sa atin, gusto makita muna yung result bago sumunod. Alam niyo po ba, yung Hebrew concept behind the obedience carries the idea of hearing with the intent of act. Yung pakikinig na may intensyon na sumunod. Ganon din po sa Bible, pag-aaralin niyo po yung konsepto ng obedience sa Bible, hindi lang po siya basta pakikinig. It is hearing with the intent to obey. It is hearing with the intent to act. I want you to listen to this very carefully. Faith is proven not by emotion, but by movement. Ang pananampalataya, napapatunayan po hindi by emotion. Iba kasi sa atin, hala, grabe yung pakiramdam ko, ang init. Ito na ba yung faith? Ang sarap sa feeling, ang saya. Ito na ba yung faith? Tandaan po ninyo, ang faith, hindi lamang po yan basta emosyon. Ang faith, isa po yung action word. Movement po yan. I-type nyo nga sa comment section, movement. Napapatunayan ng pananampalataya, hindi basta emotion lang, kundi sa pamamagitan ng movement. Bakit? Maraming miracle po sa Bible na nagsimula sa unusual obedience. Hindi pangkaraniwang pagsunod. Ulitin ko po, marami pong mga milagrong nangyari sa Bible na nagsimula po sa hindi pangkaraniwang pagsunod. Why? Listen to this. Let me give you some example. Number 1, si Noah. Si Noah built the ark before the rain. Noah built the ark for about 120 years. That's unusual obedience. May ginagawa siya bago ang milagro na weird sa ibang tao. Imagine mo, pag gagawa ka ng ark sa tuyong lugar at malayo sa dagat. At take note, it took Noah 120 years.
That's unusual obedience. Iba siguro, niisip natin, habang ginagawa ni Noah to, di kaya na mukhang weird siya sa harapan ng ibang tao? Possibly. At hindi lamang si Noah gumagawa ng ark, nagpipreach din siya ng repentance. Sounds familiar? Pag meron kang ginagawa, tapos na-weirdan sa'yo yung mga tao, if you are building something for God, if you are building something for Jesus, if you are doing something for your Creator, for your Jesus, for your King, and then yung mundong ito sinasabi, ang weird mo, Christian ka? No. Para sa inyo, unusual obedience. Pero ito ay pagsunod sa Panginoon because I am doing something. I am building something for God. Si Joshua, they march before the walls fell. At ito pa matindi, ilang araw nilang inikutan. And si Joshua, nagmarcha po sila bago bumagsak yung wall. And take note, hindi po madali yung pag-ikot nila. Malawak po yung kanilang lugar. That's unusual obedience. Even si Peter, step before the water held him. Naglakad muna siya, lumabas muna siya ng kanyang comfort zone bago siya nakapaglakad sa tubig. That's unusual. Faith means obeying God without needing to understand everything first. Hindi mo kinakailangan maunawaan muna ang lahat bago sumunod. Sumunod ka na muna para maunawaan mo. Minsan gusto natin, Lord, explain mo muna bago ako sumunod. Kaya lang hindi po ganun nag-ooperate ang pananampalataya. Minsan gusto natin, i-discuss mo muna, Lord. May mga bagay na dinidiscuss muna si Lord, pero may mga bagay na hindi dinidiscuss ni Lord. Ang kinakailangan nila lang ating pagsunod. And some of us, we are not experiencing overflow in our lives simply because we are not willing to obey God. Yes, open tayo. Lord, nasasaktan ako. Lord, walang-wala ako. Sige, magbigay ka. Ay, Lord, ba't kailangan? May mga season na may mga pinapagawa ang Diyos na mga bagay na hindi komportable sa atin. Kagaya ni Noah, hindi komportable yun. Kagaya ni Peter, hindi komportable yun. Kagaya ni David, hindi komportable yun. Kagaya ni Joshua, hindi po komportable yun. May mga bagay na pinapagawa si Lord. Bigyan ko example, forgive kahit masakit. Papatawarin ko yan, sinaktan ako yan. Tutulungan ko yan, salbahe yan. Magbibigay ako, walang-wala na nga ako. Mag-move on ako kahit wala pang closure. Magtitiwala ako kahit walang resulta. Imagine kung yung jars lang isang jar lang ang hiniram niya. Di isa lang. May nagtanong sa akin, Pastor, ilang jars yung hiniram niya? Di in-identify ng Bible kung ilan. Pero para ano? Para ipakita. Bakit hindi in-identify ng writer kung ilan? Simple lang. Para ipakita sa atin na hindi yung number ang pinag-uusapan, kundi yung pagsunod ng babae. You see, kung estudyante kami, mga estudyante gusto magkaroon ng mataas na grades, ng mga bigger opportunities, pero ayaw mag-aral ng mabuti. Marami sa atin gustong yumaman, gustong magkaroon ng financial breakthrough, pero hindi marunong mag-budgeting ng pera, hindi marunong magbigay kay Lord. Iba sa atin gusto ko Lord, magamit mo ko sa gawain, pero hindi marunong mag-pray. Lord, gusto ko magamit mo ko sa church, pero double lang ang buhay. Ibig sabihin, double-sided ang buhay. Minsan Christian, minsan hindi. If you are experiencing emptiness right now, hindi sapat ang openness lang. You need to obey God. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Minsan, akala natin, kapag nagbibigay tayo, ay nawawalan din tayo. Pero sa totoo lang, ito pala yung paraan ng ating Panginoong Diyos upang ipakita sa atin na siya pa rin ang ultimate source sa buhay natin. Sabi nga sa Proverbs 3 verse 9, honor the Lord with your wealth, with the first fruit of all your crops. Ibig sabihin, even sa panahon ng Bible, tinuturuan tayo ng ating Panginoong Diyos na unahin natin siya at hindi ibigay yung tira-tira lamang. Kaya na-realize ko na ang pagbibigay pala natin is not just an obligation as a Christian, but this is the way, or this is the way to show how we honor God sa buhay natin. Seek God's first. Kasi kapag yun natin si Lord sa buhay natin, nagiging tama yung perspective natin sa lahat ng ating ginagawa. Kaya nung narinig ko yung tithing at first fruits sa aking pastor, di na ako nag-atubiling sundin ito dahil alam kong utos din to ni Lord para sa akin. Kahit estudyante pa lamang ako, alam ko na hindi ako papabayaan ni Lord. Kasi nga sabi sa Matthew 6 verse 33, seek His kingdom first and His righteousness, and all these things will be added to you. Ibig sabihin,
Even yung mga ibon na lumilipad sa iyong pagpawid ay hindi hinahayaan ni Lord na magutom. At alam ko na ganun din tayo dahil anak niya tayo. Kaya today, let's choose us to give. Hindi dahil napilitan lang tayo, kundi dahil gusto natin honor si Lord sa buhay natin. So before I end this, I just want to remind each every one of us to trust Him as our ultimate source. So I'm Kevin Balang, one of the core leaders of Amazing Hope Crossover Campus. Praise God. Point number 3. Sabi po ng verse 6, nung mapuno na ang lahat ng sisidlan, sinabi niya sa kanyang mga anak, bigyan mo pa ako ng sisidlan. Sumagot ang anak niya, wala na pong sisidlan at tumigil na ang pag-agos ng langis. Wow, napakaganda po nito. Point number 3. Ano po yung point number 1? Paano tayo ginagabayan ng Diyos mula sa season ng emptiness papunta sa season ng overflow? Number 1, yung obedience. Pangalawa, number 1, openness. Pangalawa, obedience. Pangatlo, overflow. Be blessed with boundless blessings. Mga kapatid, nakikita natin dito na hindi lang binigyan ng Diyos ang kanilang pangangailangan. Sobra-sobra pang binigay. Kaya pansinin nyo sa verse 6. Kaya lang, pansinin nyo sabi sa verse 6, nang mapuno na ang lahat ng sisidlan, meaning yung mga jars, yung mga vessel, tumigil na rin. Now, hindi lang minute ng Diyos. Ang maganda po dito, hindi lang minute ng Diyos ang kanilang pangangailangan, nag-overflow pa, umapaw. Kaya lang, tumigil lang yung oil nang wala ng empty vessel. Now, pakinggan po natin maigi ito. Ibig ba nang sabihin, limitado ang kapangyarihan ng Diyos? Hindi po. Unlimited ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Kaya niyang dagdagan kahit ilang vessel pa, ilang jar pa meron. Kaya lang, wala na pong lalagyan. Mga kapatid, gusto ko pong sabihin sa inyo na hindi kailan naman nagiging limitado ang supply ng Diyos. Ang nagiging limitation ay yung availability nung capacity natin para tumanggap. Kaya pansinin mo sa verse 7, sabi pumunta ang babae. Ito na. Pumunta ang babae kay Eliseo, na lingkod ng Diyos, at sinabi niya ang nangyari sa kanya. Sinabi ni Eliseo sa kanya, umalis ka at ipagbili ang langis, meaning yung oil, at bayaran mo ang utang mo. Ito na. May matitira ka pang sapat na pera para mabuhay kayo ng mga anak mo. Sabi niya, go, sell the oil, pay your debt, and live. Napakinggan mo, hindi niyo napansin yung progression? Nawala yung utang na bayaran, yung pangangailangan na supplyan, at na-sustain pa nila yung future. Mga kapatid, kapag ka nagtitiwala po tayo sa ating Panginoon, hindi lang survival ang binibigay ni God. Kaya niya pong i-sustain yung provision sa pang-araw-araw po natin. Ano pa pwede po nating matutunan dito? Ang Diyos po natin ay hindi lang Diyos ng sapat lang. Siya po yung Diyos na higit pa sa sapat. He is more than enough. Kaya po katulad po ng sinabi ni Apostle Paul sa Ephesians chapter 3 verse 20, sabi po sa Tagalog, purihin natin ang Diyos na makakagawa ng higit pa sa hinihingi o inaasahan natin sa pamamagitan ng kapangyarihan niyang kumikilos sa atin. Mga kapatid, ano pwede natin matutunan dito? Ang overflow po ng Diyos, tandaan po ninyo, past, present, and future. Hindi lang po ito about material blessings. Hindi lamang po ito about financial breakthrough. Yes, God can provide your finances. God can give you material things na kailangan mo sa negosyo, sa hanap buhay, sa personal needs mo. Pero hindi lamang po yun ang overflow na tinutukoy ng Bible. Ang overflow po ng Diyos, healing from the past. Maybe some of us, meron po tayong mga sakit emotionally, financially, mentally, na kinakailangan pong madil para magkaroon po tayo ng overflowing blessing. Yung overflowing po ng Diyos, pinagagaling niya po yung nakaraan natin, sustain niya po yung present natin, at sinisecure niya po yung ating pong future. Ganon po magbigay ng overflow ang ating Panginoon. Kapag yung resources po ng human ay hindi na po kaya, doon po lalong mapapakita ng Diyos yung kanyang divine resources. Kaya wag po nating i-underestimate ang kayang gawin ng Diyos sa isang taong surrendered
ang kanyang buhay sa ating Creator. Kaya ano man ang pinagdadaanan mo, isurrender mo sa Panginoon. Ano man ang yung mga ang lobat na yung pasensya mo, lobat na yung pag-intindi mo sa pamilya mo, lobat na yung pananampalataya mo. Listen to this. God can restore what was lost. Ano man ang nawala sa'yo, kayang i-restore yan ng ating Panginoon. God can provide what is lacking. Ano man yung lacking sa'yo ngayon, kayang i-provide ng ating Panginoon. At kayang i-multiply ni Lord kahit insufficient. Kung ano man yung ating mga insufficiency sa buhay. But overflow comes. Yung overflow po nangyayari kapag kabukas po yung puso natin with all honestly. Kapag sumusunod po tayo kay Lord faithfully at kapag nagtitiwala po tayo sa Kanya completely. Mga kapatid, even up to now, kung nag-fill po si Lord ng empty vessels, empty jar noon, God can still fill empty vessels even up to now. What seems empty in your life may be the starting point of God's overflow. Manalangin po tayo. Panginoon Diyos, maraming salamat po sa mga sandali pong ito. Nagpapasalamat po kami, Panginoon Diyos, sa mga panahon na kami po ay low, sa mga panahon na kami po ay empty, na-realize po namin that you can still bring overflow into our lives. Kaya kapatid, habang nakapikitang yung mga mata at nakayuko ang yung ulo, ano yung empty sa buhay mo ngayon? Empty or low strength, empty joy, finances, faith, huwag mong itago sa Diyos kasi nakikita yan ng Panginoon. Dalin mo sa Kanya. Trust His instructions and make room for His overflow. Kasi yung Diyos na nagmilagro sa 2 Kings chapter 4 ay siya rin Diyos na nagmimilagro at magmimilagro sa buhay mo even up to now. Mga kapatid, isuko mo ang buhay mo sa ating Panginoon. Lord, sino man dito ang hindi pa nagsusuko ng kanyang buhay sa ating Panginoong Hesus? Why don't you consider surrendering your life to Christ? Sabihin mo lang, Lord, I surrender my life to you. I admit that I'm a sinner and I admit that I cannot save myself. Starting today, Lord, I am putting my faith in you. And today, Lord, I am confessing that you are the Lord, not just of my finances, not just of my time, but you are the Lord of my everything. You are the Lord of my life. Starting today, Lord, help me to live for you. And kung ikaw naman ay matagal ng Christian at may matindi kang pinagdadaanan, I am praying for restoration, provision. I am praying for peace. I am praying for protection. I am praying for provision sa iyong buhay. Panginoon, maraming salamat po. Ibinabalik po namin sa inyo lahat ng papuri, parangal at pagsamba sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, ang lahat ng na-bless sa mensahe ng Diyos sa sandaling ito ay hindi lang magsasabi, kundi magta-type ng Amen and Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Come on, i-type niyo po sa comment section, I am blessed. If you have been blessed by this message, i-type niyo po sa comment section, I am blessed. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. This is Pastor Paul Balgos of Amazing of Crossover Campus. See you next week sa ating season finale ito kaya subaybayan ninyo. Napakaganda po ng maririnig ninyong mensahe mula po sa salita ng Diyos. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Have a great week ahead and God bless us all.